From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ngayong gabing ito, gusto ko pong mangaral sa isang tema na sinasabing, how to get the answer from God. Paano natin kukunin ang sagot mula sa Diyos? Sino rito ang may mga dalangin na pumunta rito? Meron kayong kahilingan sa Panginoon na hindi pa ninyo tinanggap. Meron kayong hinihiling sa Kanyang hindi pa ninyo tinanggap. At meron kayong gustong mangyari sa buhay ninyo na hindi pa nangyayari hanggang ngayon. At yan ay alam ninyong isang malaking kalooban ng Diyos. Napakarami nating pangangailangan dahil tayo ay isang physical. So we need physical things to survive. Meron tayong spiritual. So we need spiritual things to also survive. We need salvation in our soul. We need physical things for our physical needs like food, like clothing, like education, and especially money. Diba? 85% of your physical problems or material problems are going to be solved by money. 85%. 85% na nakapag-aalis ng kagalakan o katuwaan sa mukha ng isang tao na naaalis ang ngiti sa kanyang mukha ay walang iba kundi ang mga problemang material at physical na ang kinapapalooban ay pera. Ngunit mga kapatid, gayong gabing ito, sa sandaling ibinigay sa akin ng Panginoon dito sa pangangaral ng salita ng Diyos, I will endeavor to uncover to you some of the truth that are hidden in the Word of God that you can receive even tonight before you leave this service. Bago matapos ang service na ito, mangangako ako sa inyo, habang kayo mananatili dito at makikinig ng kanyang banal na salita, hindi kayo lalabas na hindi tatanggapin ang bagay na inyong hinihingi. At ang sikreto ay nasa mga salita ng Diyos. In the beginning, God created everything. Yung langit, ang lahat ng bituin, ang lahat ng mga planeta, lahat ng nakikita at hindi nakikita, ginawa ng Diyos. Ang lupa, lahat ng mga hayop na naririto, lahat ng nakikita ninyo nakatanim, may buhay o wala, dagat at lahat ng isda, lahat ng lumilipad,
sa kahanginan, itong lahat ay ginawa ng ating Panginoon. Now this, we can read in the account of the Genesis, na kung babasahin natin, in the beginning, God made the heavens and the earth, and all that is therein. Pero ninyo, kung kayo po ay babasa sa sinasabi ng siyensya, lalo na mga astronomers na sumusulat ng mga libro at isinusulat ng kanilang mga findings, to look at the heavens when there is no clouds, to look at the heavens when all of the stars are shining at night, makikita ninyo merong parang alabok na maputi sa langit na ipinahid sa sangkalangitan na tinatawag sa English na Milky Way. Pagka maliwanag ang langit, makikita po ninyo yan parang pulbos na ipinahid sa langit. Ngunit kung yan ay titingnan mo sa malalakit mga makapangyarihang teleskopyo ng mga astronomers, yan palang Milky Way is composed of billions and billions of stars. And many of those stars are bigger, 200 times or 300 or sometimes 500 times bigger than our planet Earth. And they are all hanging in the firmament of space without anything that holds them. Yan lahat, napakalaki. Ang dami, mga kapatid. Isa lang yan sa mga galaxies na nakikita natin. Napakarami pang mga galaxies na nakikita natin. According to one scientific article, one astronomer said, in order for you to reach the nearest or the dearest star in the Milky Way, it would make you travel 200 million light years. A light year is how much distance light travels in 1 year. Light travels at 186,000 miles per second. That's about more than 300,000 kilometers per tick of your watch. Per second. Kung may rocket kayo, ang speed ng rocket ninyo lumilipad sa space ng 310 to 320,000 kilometers per second. Ganyan ang kabilis ng liwanag na nagtatravel sa space. Bago ninyo maabot ang isang bituin, it will take you 200 million light years. Ngunit mga kapatid, sinasabi ng mga salita ng Diyos, ang mga bagay na yan ay parang wala sa Panginoon. Sapagkat isang araw, pumunta siya rito, nagkatawang tao, iniwan niya ang lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos pumunta siya rito at nagkatawang tao, nakisama sa atin. But before that, we will go into details of that. But before that, on the 6th day of creation, ginawa ng Diyos ang kanyang pinakamalaking creation. Kung sa pintor pa, ginawa ng Panginoon ang kanyang pinakamalaking obra maestra. Sino yan? Walang iba kundi ang tao. Everything God spoke into existence. When He said, let there be light, and there was light. Let there be firmament, and there was the firmament. Let there be heavens, let there be fish, let there be fowls. Itong lahat, sinasabi lang, pakalumipad yung salita ng Diyos. Yun ang gumagawa para sa Kanya. The Word of God is God's creator. When He speaks the Word creates anything that He desires for that Word to create. Ngunit, ang pagkagawa ng tao ay iba. Hindi niya sinabi lang at ang tao ay lumitaw. God delicately molded and formed and created man by His own hands. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Kumuha siya ng alabok ng lupa. Hindi niya sinabing magkaroon ng tao. May ilong ka, may mata ka, may tenga ka, may bibig ka, may paa ka, may kamay ka. Hindi niya ginawa yon. Ngunit ang Diyos mismo ang kumuha. Pagkatapos pinurma niya tayo mga kapatid, pinatayo mula sa alabok ng lupa. Nung tayo nakaporma na, ganito na ang porma natin.
nalagyan tayo ng 2 mata, ng 1 ilong, pagkatapos pumalakpak ang mga anghel sa pagtingin nilang tayo'y ginawa ng Diyos at talagang siyang gumawa sa atin. Perfect ang pagkagawa ng tao. Kasi kung nagkamali ang Diyos, talaga pangit kayo. Kung halimbawa nagkamali ang Diyos, naging 2 yung bibig ninyo, pangit na pangit kayo. O kaya nagkamali ang Diyos, naging 1 lang yung mata ninyo, nandito. O kaya yung bibig ninyo, nagkamali siya, napunta ba na rito? Talagang pangit ang tao, di ba? Ngunit, sinasabi ng banal na kasulatan, we were delicately made by God's own hands. His wisdom was poured upon us. And the writer of Genesis said it all when he said, God created man in His own image. Sa sarili niyang mukha, tayo ay ginawa. At nang maporma na niyang tao, nilapitan ng Diyos. And the Bible says, He preached unto man's nostrils, He breathed into him the breath of life. Mula ka sa alabok, nakaporma ka na para kang clay. Wala kang kabuhay-buhay. You have 2 eyeballs that do not move at all. You have a tongue that does not wag. You have ears that cannot hear. You are a man formed from the mud of the earth. Ngunit nung lumapit ang Diyos sa atin, hinipa niya ang butas ng ating ilong. Anong sinabi ng banal na kasulatan? Ang tao ay naging isang kaluluwang buhay. Humihinga na. Hallelujah! Humihinga na siya. Nakakarinig na siya. He became a living soul. Ngunit nung siya ay isa ng kaluluwang buhay, nakakakita na, nakakarinig na, nakakahawak na, hindi pa tapos ang Diyos sana sa kanya. Sapagkat ang tao ay wala pang espiritu. Sabi ng iba, yung espiritu at kaluluwa, isa, iba po yun. Masyado pong magkatabihan, pero iba po yung espiritu at kaluluwa. Yung espiritu po ay mapapasa atin kung tayo ay papasukan na ng kanyang salita at malalaman na natin ang kanyang kalooban. Kaya, unang-una ay pinaalam na ng Panginoon sa kanya ang kanyang kalooban sa tao. Kaluluwa na siyang buhay, ngunit hindi pa niya alam ang kalooban ng Diyos. Hindi pa niya alam ang will of God. Ngunit pinasimulan na siya ng Diyos na bigyan ng espiritu niya. Anong sabi niya sa tao? Of all the fruits that are found in the garden, thou mayest freely eat. But of the fruit that is found in the midst of the garden, you do not eat of that fruit. Because in the day that thou shalt eat of that fruit, thou shalt surely die. Nung tinanggap ng tao ang mga salitang yon, parte na yon ng Espiritu ng Diyos. Because the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Alalahanin natin yung mga salitang sinasabi ng Diyos na tinatanggap natin, espiritu yun at buhay. Kaya nagkakaroon na siya ng espiritu pagkaunawa. Spirit means our knowledge of God. And our knowledge of God can only come through learning of His words. Tapos, nagkaroon na siya ng knowledge na konti pa lang. Ngunit maliit pa yung espiritu niya, pinatay na siya ng demonyo. You know the story? Di ba? Lumapit ang demonyo, pumasok sa ahas. Sinabi niya sa kanyang asawa, sapagkat malungkot ang tao, binigyan ng kapartner. Kumuha siya dito sa tadyang ng lalaki, ginawang babae. Kaya kayong mga lalaki, huwag niyo suntukin yung asawa ninyo. Kasi galing sa tadyang ninyo yan. Pagka sinuntok niyo sa asawa niyo, kayo rin na masasaktan, di ba? Kayo ng mga babae, huwag naman kayong sumuway sa mga asawa ninyo pagka sila'y batuwid at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga lalaki, you are the head of the woman. You are the head of the woman. If you are a husband, you are the head of a woman. And you have all the rights and authority to command your house. And they have all the rights and responsibility to obey you, as long as you obey your head also, which is God, which is the Lord. You only lose your authority and power in the house pagka ikaw ay lumiko sa landas ng ating Panginoon. Ngunit habang naroon, mayroong isang symbiotic relationship ang babae at lalaki sapagkat sila ay magkasama. Pumasok sa tanas, sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kumain sa bunga ng tanim na ito at kayo mamamatay? Sinabi ng babae, sabi niya hindi kayo mamamatay. Kayo ay magiging Diyos na katulad niya.
So, mga kapatid, makikita po natin doon nang ginawa ng tao, ng Diyos ang tao. Ang tao ay kompleto sa senses. Ilan ang senses natin? We have 5 senses. That is what you know. But the Word of God tells us, if you study carefully the Word of God, when God created you, He would like to give you 6 senses. Amen? Ano ang sense natin na nasa sa physical ngayon? The sense of seeing, the sense of smelling, the sense of hearing, the sense of taste, and the sense of feeling. Ito ang natitira sa atin. Ngunit nang ginawa tayo ng Diyos, 6 ang sentido natin. Ang isa, pinatay ng demonyo, sapagkat yon ang pinakamahalaga. Tingnan ninyo? Ano ang 6th sense na pinatay ng demonyo sa atin? Hindi pa, nagpapasimula pa lang ang Diyos. Pinatay na ng demonyo by means of sin, disobedience, and iniquity when we disobeyed the commands of God through our first parents. Ano yon? It is the sense of faith. What is faith? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. What does it mean when you have faith? Faith means you just take God at His word. Paniwalaan mo kung anong sinabi niya, totoo yun. Heaven and earth shall pass away, the word of God shall never pass away. Tingnan ninyo mga kapatid, pinasimulan pa lang ibigay sa Kanya ang salita ng Diyos. Tapos nagpasimulang maniwala ng tao sa salita ng Diyos. Kaya yung sentido ng pananampalatayang yon, gagawing perfect ng Diyos. Napag naging perfect na ang sentidong yon, ang tao na ang magdodominate sa buong sanlibutan. Hindi siya maghihirap. Tulad ng ginagawa ng Diyos nung pasimulang hindi pa siya nagkasala. Man before his fall in disobedience, hindi siya dapat maghirap. Nandoon siya, di ba? Everything is in his own hands. The Lord said, dominate the earth. So sakop niya lahat. Pag gusto siya kumain, kakain siya. Walang pawis ang tao. Walang tinik. Walang kasalanan. Walang kahirapan. Wala tulad ng paghihirap. Walang problema. Wala siyang karamdaman. Walang cancer. Walang tumor. Walang sakit ng ulo. Walang AIDS. Wala yan. Ano mang karamdaman na nililista ng doktor, the doctor says there are 36 major diseases in the world today. There are now 37, including AIDS. There are now 38, including the flesh-eating bacteria that just came out. Pagka tinamaan ka niya, parang sipon lang. Pero, pagka ikaw bumukol dito, kakainin na yung mukha mo. You just try to read the news. That is the newest kind of a virus that is now being spread to people. I don't know from where. But I know who is the owner of that. That is Satan. Pero nung tayo ay hindi pa sumusuway sa Diyos, wala pa ang mga bagay na yan, ang tao ay hindi namamatay. Kaya, hindi ginawa ng Diyos ang tao, pagkatapos sa tabi niya ay gumawa rin siya ng ospital. Walang ospital, wala ring welfare system, kasi ang tao hindi namumulubi. Lahat ng kailangan niya, hindi niya paghihirapan. Ngunit nang pinatay ng demonyo ang kanyang pananampalataya at inihiwalay siya sa Diyos, ang natitira kanya sa kanya ngayon, 5 sentido na lang. Doon na pumasok ang lahat ng kahirapang dinaranas ninyo sa mga sandaling ito. The Bible says, by the disobedience of one, everybody died. Sa disobedience ni Adan at saka ni Eva, tayong lahat ngayon nagsasuffer, nakalang progeny, nilang physical progeny. Tayo nagsasuffer ngayon. Ang dinadama nila ngayon, nila noon, ngayon din sa atin. Pumasok ang kamatayan, pumasok ang mga karamdaman, pumasok ang karukhaan. Sinabi ng Diyos mula ngayon, hindi ka kakain kung hindi ka pagpapawisan. Ikaw naman babae, pagpapanganak mo, maghihirap ka. Because you are under a curse now. Kaya maraming babae, pagka kayo nanganganak, nahihirapan ba kayo? Sumisigaw kayo, kung minsan biniblame pa ninyo yung asawa ninyo. Meron doon sa amin, nakatayo siya sa harap ng bintana, ginaganon niya yung kamay niya, akala ko nakikipag-away. Yung pala, nagle-labor pain na. Ngunit sumisigaw, sabi niya, ikaw kasi, ikaw! Yung asawa niya lalaki nando doon sa likod niya. Hindi na ako ulit.
Pero after 1 year, heavy na naman. Umulit na naman siya. Pero nandoon ang sinabi ng Diyos na mga paghihirap. Pagkatapos may mga pagtangis, may mga luha, sapagkat mamamatay ang mahal mo sa buhay. Iiyak ka. Tapos mananangis ka. Talagang you will wail because of the death of your loved one. Yan ang nangyari ngayon sa buhay ng sanlibutan ito. Ngunit hindi ganyan ang buhay natin noon. Amen? Bakit nagkaganyan? Naputol ang sixth sense na siyang pinakamahalaga upang tayo ay mayroong koneksyon sa Diyos. Faith is the thing that bridges our relationship with God from the physical world to the spiritual world. Nang maputol na ang pananampalataya ng tao, nahiwalay na siya. Paano pinutol? Binigyang doubt ang tao sa sinabi ng Diyos. Did God say, you will not die? The woman said yes. And then the interjection of the devil of doubt came when he said, no, you will not surely die, but you will become gods like him. The woman looked at the fruit. It was good to eat. Lust of the eyes, lust of the flesh, and it will make me wise. Pride of life. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life is not of God. It is of the world. It is of the devil. The lust of the world passes away, but he that obeyeth the commandments of God will live forever. Hallelujah! Ngayon, mga kapatid, ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos na nakita niyang nahiwalay ng tao, natitira sa kanya 5 senses? Your 5 senses are only limited to the physical world that you are in today. They are only limited in perception. They are only limited in your connection to God. Kaya, kung ano nakikita mo, yun lang ang pinaniniwalaan mo. Kung anong nararamdaman mo, yun lang ang pinaniniwalaan mo. Because you are only moving in this physical world and your actions are limited in the physical. Kaya limitado ka. Pagka limitado ka, lahat sa'yo mahirap na. Alam niyo magandang balita. Kaya ang mga salita ng Diyos tinawag na magandang balita. Bakit? Sapagkat hindi pa natapos ang Diyos sa kanyang plano sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Kahit tayo'y nawalay, gumawa siya ng isang plano na pupunta rito at ibabalik ang ninakaw ng demonyo sa atin. Kaya nang dumating si Jesus Christ dito, anong sabi niya? Sa John chapter 10, anong sabi niya? The enemy, the thief, came forth to kill, to destroy, and to steal. Ninakaw niya sa inyo, pinatay niya sa inyo, winasak niya sa inyo ang pinakamahalagang koneksyon, ang pang-alim na sentido, ang sentido sa pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Winasak ng demonyo yan. Jesus Christ said, but I came, the Son of Man came, to give you life, life more abundantly. Hallelujah. Ang lahat ay magsabing, I want that abundant life. What is that abundant life? Abundant life in the Spirit, abundant life for the salvation of your soul, and abundant life in your material and financial needs while you are here on this earth. The original command was for you to dominate the world. Have domination of the world. Paano mapapasa iyo yan, kapatid? Ang lahat sa iyo marahil ngayon ay kahirapan sapagkat ikaw ay nabilanggo sa 5 sentido ng iyong physical lamang. Kaya ikaw ay gumagalaw sa physical na sanlibutan lamang. At ang physical na sanlibutan na yan ay limitado lamang. Kaya sinasabi ng iba, hindi ako naniniwala riyan. Ang pinaniniwalaan ko kung ano ang nakikita ko. You are not alone in that predicament. Sarah was also like that. The apostles were also like that, like Peter and Thomas, as I am going to point out to you in Genesis chapter 18. Our father Abraham and his wife especially were limited to those physical senses that are 5 before the restoration of the 6th sense that God is going to restore to you even tonight before I will finish my preaching.
Hallelujah. Isang araw, dumating ang Panginoon at nagkatawang tao sa tinatawag na theophany. Nagkatawan siya ng isang anghel. Tapos, nakipag-usap siya kay Abraham doon sa kakahuyan ng Mamre. Dalawang anghel ang kasama niya. Yumuko si Abraham sapagkat na-feel ng kanyang espiritu na ito ang Panginoon ang kanyang kausap. So, nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, sapagkat matanda na sila noon, humihingi sila ng anak, hindi binigyan. Hanggang sa si Abraham ay umuna sa plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, nagkaroon siya ng anak na si Ismael. Ito na nga ang puno ng mga Arab nations ngayon. Nagmadali kasi siya. Kung hinintay sana niya ang plano ng Diyos, hindi sana magkakaganitong may kaguluhan sa Middle East. Ngunit, dumating ang panahon na matanda na sila. 100 years na si Sarah. Para ng talong na tuyot. At si Abraham ay uugod-ugod na rin. Nang mga panahong yon, kung titingnan mo ang kanilang katawan, your physical senses, your sense of seeing and sense of touch will tell you they will never bear a son anymore. They will never bear a child. It's impossible for the physical senses to happen. Ngunit anong sinabi ng Diyos? Talagang siya ay sinubukan. Pumunta ang Diyos sa panahon na gano'n, na sila ay wala nang magagawa. Anong sinabi ng Panginoon kay Abraham? Abraham, sa susunod na taon, ganitong petsa, ganitong buwan, babalik ako at mangyayari na yung pinangako ko. Magkakaroon ng anak si Sarah. Kala ninyo mga kapatid, si Sarah wala doon sa pag-uusap. Nandoon sa tent nila sa malayo. Ngunit narinig niya ang sinabi ng Panginoon. Anong sinabi niya? Tumawa si Sarah. Magkakaanak daw ako. Hindi na magkakaanak ito. Alam ni Sarah, hindi na siya magkakaanak eh. Hindi lang menopause yun. Opos-opos na yun. Amen. Sabi siguro ni Sarah, menopause na sobra-sobra pa. Kaya opos-opos na ito. Paano pa ako magkakaanak? Amen? Ngunit sabi ng Panginoon, Sarah, bakit ka tumawa? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Tingnan niyo kawalan ng pananampalataya ang tao. Sapagkat ang pakiramdam niya, sa physical na lang lahat. Dependent na siya sa kanyang 5 senses, sa kanyang 5 sentido na lamang siya dependent, kaya siya ay wala ng pananampalatayang ano paman sa sinasabi ng Panginoon. Kaya tumatawa siya. Damo draga siling, pati ka sa kibuloy. Pati kasi na. Damo kasi lang sina. Abaw, pagkapatay gid sang ikaw nung mga sentido dara sa inyo, ha? Why na gid? If your sixth sense is still dead, you are spiritually dead. You can never know God by means of your 5 senses. Your 5 senses are limited and they will tell you that God is a liar. And these 5 senses are the senses that the devil is using in order to imprison and capture you. Amen. Kaya tingnan niyo si Sarah, walang pananampalataya. Tumatawa siya. Sabi ng Panginoon, bakit ka tumawa, Sarah? Hindi ka naniniwala sa sinabi ko? Hindi naman, Panginoon, nagsinungaling pa. Hindi lang walang pananampalataya, si Sarah, sinungaling pa. Ngunit tumalis ang Panginoon. You know what happened? After 1 year, sa season na ang babae ay manganganak at mabubuntis, after 9 months, bumalik ang Word of God. At nando doon si Sarah. To the amazement of Sarah and to the defying of all physical senses and abilities in the physical, Sarah became pregnant. Naku, tingnan ninyo ang menopause, bumuntis muli. Ngayon. Why? Because the Word of God said it. Kung anong sinasabi ng mga salita ng Diyos, kahit laban ang paningin mo, laban ang pandinig mo, laban ang panlasa mo, laban ang sense of feeling mo, huwag mong pakinggan yan. Ang salita pa rin ng Diyos ang siyang dapat mong pakinggan.
Sabagat sa salita ng Diyos ay walang bagay na imposible. Some of you have been trampled underfoot by the devil for so long, and he's been using you as a doormat to and fro. Kung anong pinagagawa niya, yun ang ginagawa ninyo. At matagal na kayong patay sa Espiritu, kaya kayo hindi makaahon, hindi makabangon, umiiyak na lang kayo, ngunit sa karukaan at mga karamdaman ay naroon pa rin kayo. Hindi kayo makaahon na dahil sa kayo ay nasa ilalim ng kamay at paa ng demonyo. Ngayong gabi ito, bago matatapos ang service na ito, kayo ay bibigyang muli ng buhay ng Panginoon sa pamamagitan isasauli ang inyong pananampalataya. Ano ang ginawa ng Panginoon nang siya'y pumunta rito? Pumunta siya rito upang isauli ang pang-anim na sentidong ninakaw ng demonyo sa atin, na siyang pinakamahalagang connection natin sa Diyos, na pagka ang sentidong yan ay na-connect na muli sa Diyos, yan ang tulay from the physical world to the spiritual world, that when you pray, your prayer will go directly to the throne of God, and your prayers will immediately get the answer that you need from God. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kapatid, pagka kayo ay walang faith, you go by feelings. Merong mga piloto sa Second World War, hindi sila naniwala sa sinasabi ng mga instruments nila. Ang pinaniniwala nila yung hunch, yung feelings nila. Sabagat memorize daw nila yung city, nakikita nila yung lahat ng mga nasa ilalim ng mga ilaw habang sila ay nasa mission ng pagbobomba. Hindi nila pinansin yung mga instruments nila. Ang instruments nila nagbiblink, sinasabing, you are out of gas, you are out of gas. My feeling is I am not out of gas. Hanggang bumagsak sila. Kalaban ng ating feelings kung minsan ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Paano kayo magkakaroon ng pananampalataya, mga kapatid? Faith cometh by hearing, and hearing by chismis. And hearing by by what other people say. Hindi po. Sinabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Anong sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 1? Faith is the substance of things hoped for. Meron ba kayo inaasahan na bagay? Faith is the substance of what you are hoping. I have not seen heaven, but I'm hoping to get there someday. I've not seen the Lord Jesus Christ, but I am hoping to see Him one of these days. Faith is the substance of the things you hope for and the evidence of things you have not seen. Pagka may paniniwala ka na, ebidensya yan ng mga bagay na naririyan na hindi mo lang nakikita. Sino na sa inyo nakakita ng langit? Sino sa inyo naniwala may langit? Ako, pananampalataya yan. Hallelujah. Amen. Jesus Christ was crucified. He died. He was buried. After 72 hours, He rose from the dead. And then He announced to all and sundry, the apostles and everybody that knows Him, that He has risen from the dead. Yung mga babae na una, mga apostoles, pumunta kami doon. Kung saan nalibig ang Panginoon, wala na siya doon. Tumakbo yung mga apostoles. Nung sila'y pumunta roon, sinalubos sila ng angel. Sino hinahanap ninyo? Jesus of Nazareth? He is not here. He is risen from the dead. Nagkagulo ang mga apostoles, nagtakbuhan silang lahat at hinanap ang lahat ng kanilang mga kakilala. Pagkatapos, testimony dito, testimony doon. Mga apostoles, 11 of them minus Judas. 10 na lang ang muna natitira sapagkat wala pa yung isa. Naku mga kapatid, ang Panginoon bumagon. Silang lahat naniniwala na. Ngunit, tinawag nila si Tomas at sinabi sa kanya, because he's one of the apostles, Tomas, Tomas! Ang Panginoon, sa tulad ng kanyang sinabi, siya bumangong muli mula sa mga patay. Ngunit anong sinabi ni Tomas? Lahat sila pagkatapos ng kanilang testimony. Tingnan ninyo itong tao, talagang ninakawan ng demonyo itong si Tomas. 5 na lang talagang natitira sa kanya. Anong sinabi ni Tomas? Kayo, okay lang sa inyo yan. Pero sa akin, hindi ako maniniwala. Pagka itong kamay at daliri ko, hindi ko na ilagay sa butas ng kanyang kamay na dinanan ng pako, sa butas ng tagiliran na dinanan ng sibat,
at sa butas ng kanyang paa. Hindi ako maniniwala. For me, my motto is, to see is to believe. Amen. Sabi ng mga apostoles na meron ng pananampalataya, Tomas, believe and you will see. Sabi nito, no, I will see and I will believe. Yan ang taong walang pananampalataya. Yan ang taong wala pang panganib na sentido. Yan ang taong hindi pa konektado sa Diyos nang dahil sa wala siyang pananampalataya sa mga sinabi ng Diyos sa Kanya. Jesus Christ, when He was still alive before the crucifixion, was already telling them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. I will be resurrected in 3 days, on the third day. Sinabi niya yan. Pero tingnan niyo, wala silang pananampalataya sapagat ninakaw rin sa kanila yun. Naisauli na ngayon sa iba. Ngunit kay Tomas, wala pa. Isang araw, nagmi-meeting ang apostoles sa upper room tulad nito. All the doors were closed. All windows were closed. Akala ni Tomas, hindi naririnig ng Panginoon yung sinabi niya. Akala niya na dahil sa hindi niya nakikita, wala ang Panginoon doon. Sino naniwala na dito ang Panginoon? Bakit kayo naniwala nandito siya? Nang dahil sa sinabi niya. Anong sinabi niya? 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Kala ni Tomas, more than 10 yun mga apostoles yun, nag-uusap. Kala niya, nang dahil hindi niya nakikita, wala ang Panginoon doon. Nasa upper room sila. Hindi nila nakikita ang Panginoon. Sarado ang bintana, sarado ang mga pintuan. Ngunit anong nangyari? Dahan-dahan, nag-materialize si Jesus Christ. Hanggang sa siya ay ma-perceive na ng ating mga physical na paningin. Sabi ng mga tao, multo, multo. Sabi ng Panginoon, hindi ako multo, ako ito, peace be unto you. Kala ni Tomas, hindi siya naririnig ng Panginoon. Nang siya nag-materialize na at naging tao na, pwedeng hawakan na, hindi dumaan ang pintuan at mga bintana. Talagang isang milagro, ang isang glorified body. He is like the wind. Pwede siyang pumunta sa isang bagay na hindi mo alam kung saan at hindi mo alam kung saan galing. They that are born in the Spirit are like the wind. Hindi mo alam kung saan galing, saan papunta, hindi mo alam kung saan, anong pupuntahan. Biglang-bigla na doon ng Panginoon. Sinong hinanap niya? Si Tomas. Sabi niya, Tomas, halika dito. Ilagay mo ang kamay mo dito ngayon, dito at dito sa paa ko. Kung kayo si Tomas, anong gagawin ninyo? Sasabihin siguro niyo, Panginoon, tama na po. Sapat na ang pinakita mo. Ako'y naniniwalang ikaw ay buhay. Ngunit tingnan ninyo, talagang dinurog ng demonyo ang pananampalataya ni Tomas. He not only contented with the sense of seeing na nakita lang niya, gusto niya yung sense of touch pa, sense of feeling, talagang feel. Hawakan talaga kita. Hawakan talaga kita, sabi niya. Tapos lumapit siya. Pagkatapos mga kapatid, nilagay yung daliri niya. Oo nga, napipil ko talaga. I feel it. It is you, O Lord. And then he exclaimed, my Lord and my God. Woo! Anong sabi ng iba? Sabi ng iba, hindi raw Diyos si Kristo. Nung daw sinabi ni Tomas, my Lord and my God, tulad daw nung makatapakan ng ahas. Pagka natapakan mo yung ahas, sasabihin, ay, Diyos ko. Hindi daw ibig sabihin na Diyos yung ahas. Kahit na anong sabihin ninyo, si Kristo ay Diyos pa rin. Nung sinabi ni Tomas, my Lord and my God, walang makuratan si Tomas dira. Pati na gid siya. Noong naniwala na si Tomas, mga kapatid, doon na ang rebuke ng Panginoon pumasok sa kanya. Sabi niya, Tomas, mapalad ang mga nakakakita at naniniwala o nananampalataya. Ngunit Tomas, mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit nananampalataya. Mas mapalad tayo sa mga sandaling ito, hindi natin nakikita ang Panginoon, ngunit tayo ay naniniwala sa Kanya na naririto siya sa ating kalagitnaan. Hallelujah! I believe Jesus Christ is here. I believe there are angels in this place that will minister to your every needs before this service is over.
I believe that wherever we go and lift up that name and speak about His words and speak about the praises that goes to His kingdom from us, I believe that becomes the extension of His kingdom. And wherever the extension of that kingdom is, there is that ladder from that extension direct to the kingdom of God, where angels would come down and would go up, bringing our prayers and bringing our answers from the throne of God. Hindi natin nakikita dito ngayon yan, ngunit itong bahay na pinagsasambahan natin ngayon, itong convention hall na ito, na kung saan nakadikit ang pangalang yan, at tayo nangungusap ng kanyang banal na salita, hindi lang nakikita ng ating dalawang mata, ngunit may hagdanan dito na extension sa kanyang kaharian, na may mga anghel, pumanik-pumanaw. Ang pumapanik na mga anghel ay parang mga ushers na nagdadala ng inyong mga prayer requests. Ano man ang inyong mga pangangailangan, ano man ang inyong mga dalangin, sabihin na ninyo ngayon habang ako'y nangangaral, sapagkat lumalakad sa dakong ito ang mga anghel at tinitipong lahat yan, yon maakyat sa karyanos. Hallelujah. Yun namang mga bumababa ay ang mga anghel na galing sa trono ng Diyos, at sila ay nagdadala ng ating mga kasagutan. Immediately, dadalhin nila yan. Pagkatapos, kunin mo, manampalataya ka. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Si Pedro, isa ring apostol. Wala masyadong pananampalataya sapagkat hindi pa niya masyadong kilala ang ating Panginoon. Isang araw, ganun din ang kanyang experience. Ano, mga kapatid? Ganun din ang naging experience ni Pedro. Tingnan natin sa Luke chapter 5 kung ano ang nangyari sa experience niyang ito ni Pedro. Luke chapter 5, beginning verse 4 to 7. Ganitong sinasabi. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep. Let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless at thy word, I will let down the net. And when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Nakita natin dito ang isang pagkakataong binigay ng Panginoon, na kung saan nandito na naman ang operation ng tinatawag na sixth sense. In order to receive blessings from the Lord, we must have to apply this. Dito makikita natin kung ano ang nangyari sa mga pagkakataong ito. Lumapit ang Panginoon nung siya ay matapos mangaral at sinabi niya kay Pedro, Pedro, pumunta ka doon sa may laot at ihulog mo ang iyong mga lambat at mamalakaya ka o mangisda ka. Alam ninyo mga kapatid, you know what Peter said? Sabi ni Peter, Panginoon, isang gabi, isang araw, walang hinto kaming nangingisda rito sa bandang ito, at kami ay walang nakuha. You know what that implicates? The implication of what Peter was saying was that we have used all of our expertise in fishing. We are veteran fishermen. We have used all of our knowledge we have gathered through years of experience in fishing. Pero talagang, Panginoon, wala pong isda dito. Yung sinasabi ninyo, tinitingnan namin ang tubig na ito. Anong kaibahan ng tubig dito, tubig doon sa medyo malayo? Walang iba. Yung isda dyan wala rin. Wala. Sinasabi ng aking feelings, wala. Sinasabi ng aking kamay, ang lambat, wala. Sinasabi ng aking mata, wala. Sinasabi ng aking pandinig, isang gabi, walang isda. Talaga namang wala. According to my 5 senses, there is no fish in this area. According to my experiences involving my 5 senses, there are no fish in this area. Pero anong sinabi niya? Nevertheless, at thy word.
Nevertheless, at His word. Pero sa ganun pa man, Panginoon, ika-6 na yon. Wala na po ako magagawa. Limitado ako dito. Kung dito lang, wala na talaga. Pero dahil sinabi ninyo, ako'y nagkaroon na ng pananampalataya. Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please Him. To come to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Nevertheless, at thy word, ngunit sapagkat sinabi mo, I will have faith, I will take you at your word, because you said it. I will take you at your word. When you take God at His word, miracle will take place in your life. Okay, may pananampalataya na siya. Sinasabi ng 5 senses ko, wala. Ngunit sinabi ng Panginoon, pananampalatayaan ko yan. Ibabagsak ko ang net. Kung bumagsak ang net, mga kabatid, tapos in a few moments, hinila nila. Anong nangyari? Nagkabutas-butas. 153 baby bariles. Baby tuna. Ang kanilang nahila. Nilagay sa kanilang mga bangka na dahil sa kakulangan, tinawag pa yung iba, tulungan ninyo kami, dami isda dito. Nilagay lahat. Praise God. Anong isda? When you sell it? Money. Money. Blessing. Blessing. Money. He's the owner of everything. Remember that? Okay? Nawala pa tingin niya ngayon sa Panginoon. Nandoon na sa blessing. Blessing. Isda. Kwarta na ito. Kwarta na. Hanggang sa say, lumulubog na. When you begin to have blessings from the Lord because of your faith, do not let your eyes out of the Lord or you will sink once more. Hallelujah. Huwag niyo alisin paningin niyo sa Kanya. Amen. Ano ang nagbigay sa Kanya ng isda? Ang Kanyang pananampalataya. Noon, nablaman ni Pedro, this is how to fish. This is how to get the fish. This is how to get the answer. This is how to get the money. This is how to get the blessings. This is how. By faith. Kayong iba, sinasabi ninyo, Pastor, I only live by faith. How do you live by faith? Ang ibig palang sabihin ng iba, I only live by faith. Kuminsan kumain, kuminsan hindi. Kuminsan may ulam, kuminsan wala. Kuminsan may pambayad ng electric bill, kuminsan wala. Kuminsan may pambayad ng utang, kuminsan wala. Kuminsan fasting, kuminsan feasting. Sabi ko, Brad, magkakamali yata yung definition mo ng faith. Because if you say you live by faith, you are the most powerful man on earth. Kaya yung iba natin mga kapatid, sa pananampalataya, ng mga ngaral din, pagka tinatanong ko, bakit butas na yung pantalon mo? Bakit yung sapatos mo, butas-butas na? I only live by faith. Nakamali po yan. When you say that, you really mean, I only live by poverty. That is the real thing. But if you say you live by faith, you are the most powerful man on earth. Because anything you say will happen. Amen. You know why I am preaching this? Because this is the secret of your blessings of abundant life. The Lord wants to restore to you your original position in the Garden of Eden. When you live and dominate this earth, you don't have to sweat for what you eat every day. You don't have to die for your everyday needs in order to get them. All you have to do is take back what is rightfully yours, stolen by the devil from you. And you say, from now on, I will live above the world. I will live and I will follow what He said. I will fill my heart. I will fill my soul with His words and I will obey them. Hallelujah. Faith. Ang lahat ay magsabing faith. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. You know, if you have faith, the devil knows that.
Alam ng Diablo yan. Pagka kayo nagkaroon na ng pananampalataya, manginginig ng demonyo. Sapagkat ang inyong connection sa Diyos ay babalik na. Naputol ang inyong connection sa spiritual world, kaya kayo gumaganaw lamang sa physical world na ito. Wala pong kabuluhan yan. Hanggang mamamatay kayo, kung minsan mamamatay kayo, wala pa kayong pahiyom, o wala pa mo yuhom sa inyong mga guya. Kaya ang inyong natilawan nga kabuhi sa kalibutan, dire, puro lang taong kalisdanan. It's all poverty. It's all, the devil is saying to you. Lahat, ganun na lang. Ngunit alam ninyo, isang bagay, sasabihin ko sa inyo. According to Daniel chapter 10, if you have your Bibles with you. Are you with me? Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Maaga pa naman. Ngunit pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na narito. Anong sinabi niya rito sa kanyang banal na salita sa Daniel chapter 10? Daniel chapter 10 tells us, verse 12 and 13. Magpapasimulang 11. And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright. For unto thee I am now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Si Daniel na nalangin, may hiningi sa Panginoon. You know, when he prayed, before he received the answer, it took 21 days. Sinabi ng angel nang nakarating na siya, sa unang araw pa lang, Daniel, na ikaw ay lumuhod. The first day that you prayed, your words were heard in heaven. Yung dalangin mo, pinakinggan na sa langit. Ngayon, bakit after 21 days pa nakarating ang sagot? Kagad-agad, didispatcher ng Panginoon ng isang anghel. Sinabi niya, sige, dalhin mo na ang kasagutan kay Daniel. Why 21 days? Sinabi ng Word of God dito, kung ipagpapatuloy natin ang 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. Hinarang siya ng demonyo because in every city, in every town, in every barangay, mayroong prince of the power of the air na galing sa demonyo na nagbabantay sa mga syudad na yan, na pagka mayroong kasagutan mula sa Panginoon na darating sa inyo, haharangan ng mga demonyo. Pagkatapos habang hinaharang ng demonyo ang kasagutan, lalapit ang demonyo sa inyo, sasabihin, butigo ng iyong mga Diyos, na siling siya, ask and it shall be given, seek and you shall find, knock and it shall be open. Ti, paano na? Nga ikaw, gapangamuyo man saya, nga palpak man. Pila ka nakatuwig ka pangamuyo saya. Ilang taong ka na nananalangin sa Diyos mo, ay hindi ka sinasagot. Bakit? Hindi mo alam, yung palang anghel na nagbabantay sa syudad na yon, inaaway yung anghel na nagpadala sa iyo. Kaya huwag kang umalis sa iyong kinatatayuan o kinaupuan o sa panalangin mo. Huwag kang manlupaypay. Magpatuloy ka sapagkat sa unang araw na ikaw ay dumalangin, sinagot ka na ng Diyos. At ang kasagutan ay pinadala na niya. Ngunit ang demonyo wise na patayin talaga ang pananampalataya mo, lalapitan ka habang wala pang kasagutan. Kung si Daniel na discourage siya at umalis sa kanyang pananampalataya ng kasagutan darating, pagdating ng angel after 21 days, nandoon na siya. Hahanapin niya si Daniel, wala na. Sabi niya, asa na yung tao na nalangin? Bakit wala na dito? Yung palang tao na nalangin, niloko na ng demonyo, umalis na at sinabing, Lord, kalimti na lang. Why na not chance? Anong gagawin ng angel? Babalik sa harap ng Diyos at sasabihin, na-discourage na po, Panginoon. Yung tao na nanalangin,
kaya ako'y bumalik na lang, eto ang kasagutan. Ganyan ang maraming nangyayari. Pagkatapos, lolokohin ka ng demonyo. Lalo kang lolokohin until you become hopeless. Faith is already gone. And then the next to go is your hope. When hope is gone, you become senseless. You become directionless. And you become confused in your mind, knowing not what to do. And every day, wala ka ng guidance, wala ka ng correction, wala ng lahat, wala ka na, confused ka na. Pagka-confused ka, ano sasabihin ng demonyo? The best way to end it all, because you are worthless, wala ka ng kwenta sa libutan ito, is magpakamatay ka. Kumuha ka ng 45, magbaril ka sa ulo mo. Kumuha ka ng, patay ka sa sarili mo, o kaya merong endrin dyan, uminom ka isang galon. Kayo na walang hope sa sanlibutan ito, bago kayo magpakamatay, wag muna, mamaya na lang. Mananalangin muna ako upang kayo ay magkaroon ng pananampalataya sa buhay ninyo na nakikinig at nanonood sa programa ito ng The Hour of Truth. Hallelujah! Kasama ng mga kapatiran dito sa Bacolod City, kami ay padalangin na kayo sa inyong pangangailangan ay sasagutin ng buhay na Diyos. Hallelujah! Pagka kayo ay napasukan na ng pananampalataya, lalakas ang mga pananampalataya nyo, hahawak na naman kayo sa mga salita ng Diyos, ang connection ninyong naputol ng demonyo, mababalik na naman yon. Pagka bumalik yon, you already have a connection to the spiritual world. Everything you need in the physical comes from the spiritual, because it is God that made everything that you need in this world today. He made all the ginto in the world. Ginawa niyang lahat yan. All the money in the bank is God's. He owned it all. He's the owner of cattle on 1,000 hills. He owns all the silver and the gold. He owns all the mountains with gold in it. You don't have to suffer like you do today. Don't let the devil confuse you. Don't let the devil trample you down. Kung ang pananampalataya nyo, naibalik na, sapagkat ninakaw ng demonyo yan, kinuha ng Panginoon at ibabalik niyang muli sa inyo. At ngayon aalisin ang tabo ng inyong mga pag-iisip. Pagkatapos mga kapatid, kukunin yung pagkabulag ninyo sa Espiritu at isasauli ng Panginoon ang lahat ng ninakaw ng demonyo sa inyo. Abundant life ang resulta. Pagkatapos magkakaroon ka ng pananampalataya. When faith is already backed, anim na naman ang sentido mo. You are powerful once more. Yan ang original na plano ng Panginoon na mapa sa iyo. Hindi ka aapihin ng demonyo sa sanlibutan ito. Karamdaman pagka nariyan, maaari mong palayasin. Karukaan, poverty. When you have faith, you have power. When you have power, you have authority. When you have power and authority, you can command anything in your life to live. You don't like in your life to live, and it will leave you. When you have power and authority, you can command anything in your life that you like, and they shall come unto you. Anong sinabi ng Panginoon? If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain and say, "Mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and it shall follow thy word." Biro ninyo, may pananampalataya kayo? Kasing laki lang ng butil ng mustasa. Pinakamaliit yan. Makapag-uutos na kayo, sabagat meron na kayong kapangyarihan at meron ng autoridad. Kayo, mga anak na kayo ng Diyos. Ang lahat ng anak ng Diyos na magtaas na kamay. Bilang anak ng Diyos, kayong lahat may autoridad. Ngunit hindi lahat kayo may kapangyarihan pa. Ang mga pulis, makikita ba ninyo? Mga pulis natin, yung mga naka-uniforme, sandatahang lakas, pulis yan. Pagka nagsuot ng tsapa yan, authority. Pero pagka walang baril yan, walang power yan. Ang baril ng pulis, power. To do what he wishes. Sa masamang loob, pag sinabi yan, lumuhod ka, luluhod yan. Pero kung tsapa lang, authority lang, lumuhod ka. Sasabihin na magnanakaw sa iyo, ikaw lang. You cannot let the devil tremble by being a child of God alone. I'm a child of God, devil tremble before me.
the devil sometimes would just laugh at you. The devil would say, you have authority but you don't have power. I know you're a child of God but you don't have faith yet. So I'll not tremble before you. Ngayon, sasaulin ng Diyos sa iyo, hindi lang tsapa mo, pati autoridad mo. Pati kapangyarihan mo. Ang baril at sandata mo ay ang pananampalataya. The shield of faith is able to quench all the fiery darts of the wicked. Pwede mong isanggayan sa demonyo. Makipaglaban ka na sa kanya. Maaari na. Hawak-hawak mo yung sandata na walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos, yung kalasag mo na pananampalataya, pwede ka na makipag-away sa demonyo na siyang nagnakaw sa lahat ng pagpapala mo. Na siyang nagnakaw sa magandang pangangatawan mo at binigyan ka ng sakit. Na siyang nagnakaw sa lahat ng financial na pangangailangan mo. He put your financial matters into a curse and abide. Everything that you do is cursed. Maaalis yan. Every curse is going to flee. Every disease and affliction in your body is going to flee. Kung ikaw ay may power at kapangyarihan na. Ngayon, ano ang hindi ninyo gusto sa buhay ninyo? Karamdaman, gusto ninyo yan? Cancer, tumor, ulcer, migraine, TB, kidney problem. Hindi nyo gusto yan, di ba? But do not deny the fact that many of you here do have what you don't like. Hindi nyo gusto yung makaramdam pero naririyan. Tapos, wala kayong kapangyarihang alisin. Ayaw maniwala sa inyo ng cancer. Cancer, bakit nandito ka? Hindi kita mahal. Bakit mahal mo ako? Sunod ka lang sunod sa akin. Hindi naman kita mahal. And then, you grow accustomed. You grow accustomed to live with what you don't like. Kasi, hindi ko naman gusto ito, pero hindi dito na ito eh. Okay na lang. Hanggang mamamatay ka. Ano yung kimatay mo? Cancer. Cancer ang nanalo sa buhay mo. It don't have to be like that. You can change the course of your life tonight. You can have a 360-degree turn, and you can have a problem-free life, and you can have a body free from diseases and afflictions. God is going to do a miracle for you today. Siguro, may mga tao ditong katulad ni Sarah, katulad ni Tomas, katulad ni Pedro. Pastor, damo na yung mga mananambalang katuan ko, mga doktor, mga espesyalista, kag ano pa dira, mga albularyo nga puti, kag ito, maara na tanan. Waigid ko ya, nagbatyag sing kaayuhan. Nevertheless, because the Word of God said it, I will obey it! Woo! Number one problem is your financial. You don't like poverty, do you? Hindi pa lang ninyo alam kung saan kayo pupunta at dadako sa posisyon ng pagangkin ng inyong autoridad at kapangyarihan at ang inyong karapatan sa Kanya. Akala ninyo, ganito lang yon ang pagiging born again. When you are born again, you are not only saving your soul, God will even save your pocket. God will even save your wallet. Sino dito may wallet? Taas ninyo. May laman at wala. Lahat ng magtataas ng kanilang wallet, hindi matatapos ang linggong ito. Pupunuin ng Diyos ng maraming pera yan. Kayong mga nahuli, pasensya na lang kayo. Pero mamaya ulitin ko, kaya handa kayo, ha? Do you believe that? There was one lady in Manila. I said by the word of knowledge and by the word of wisdom through the gift of the Holy Spirit. Sabi ko, within this month, somebody's going to receive 1 million here in our congregation in Manila. There was one woman there. Tinamaan siya ng word of God. Sabi niya, ako yun.
Last week, I was in Manila because I go and travel to Manila every other week. Once a week, I'm in Hong Kong to minister to our congregation. Lumapit ang kaibigan niya at sinabi, Pastor, yun pong umangkin nung sinabi ninyo, exactly ibinigay sa kanya 1 million ng Panginoon. Hindi niya pinaghirapan. Now, when God makes a miracle in your life, you don't have to work for it. Kasi kung pinagsikapan mo, hindi na milagro yan. Ngunit pagka milagro, hindi mo na pagsisikapan pa. Tingnan ninyo yung isda kinuha ni Pedro. Hindi pinagsikapan nyo. Tingnan ninyo yung Saripat woman na balo. Hindi yung pinaghirapan nyo. Ang lahat ng milagro ibibigay ng Diyos. Bigla, gagawa siya ng paraan, ibibigay sa iyo yan. He will let you meet that blessing. Whether you like it or not, you will be blessed. That is what God wants you to have in your life right now. The devil wants to be like that. Gusto magsinungaling ng demonyo. Ayaw nyo niyang karukhaan, di ba? Anak kayo ng Diyos. May anak kayo. Yung anak ninyo, ano yon? Apo ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos sa kanyang apo na anak ninyo? Ang pinaka-the best, di ba? Minsan kumakain tayo sa restaurant, pagka kumakain tayo, you do not look at the menu, you look at the price. 100, first class. 90, 70, 50, 20, 30, 10, 5. Waiter, dali, de. Ang order ko. Anak ni Sang Diyos, ha? Ari, 5 pesos. Ang waiter, kung mamangkot sa imo masiling, ano gid ang gusto mo dire? Iniinta ang taning 100, pero daw wala nga anin man nga akong wallet, di rin na ako sa 5, ah. Di ba? Kung kamo masakay sing barko, ano pangitaon nyo? Hindi, economy. Kung minsan ang inahanap natin, yung katabi natin yung mga hayop. Bakit? Magkano yan? Mura lang. Just enough for me to survive. Sayang naman kung magbayad ko sang 300. As if 300 is too big for God. And that He cannot afford it in your life. God can provide everything that you need. If you need it. Hallelujah! Hallelujah! Now, because you have authority and power, you can command. May isa ka kapitan sa sundalo, nagduol sa Ginoo. Lumapit sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, meron po akong anak na may sakit sa bahay namin. At alam kong mapapagaling mo siya. Pero huwag ka nang pumunta doon. Sapagkat alam ko may kapangyarihan at otoridad ka katulad ko. Magutos ka lang, tama na yun. Sapagkat ako, sabi niya, may otoridad at kapangyarihan katulad mo, pagka nag-utos ako, ang salita ko, sinusunod ng mga sundalo ko. Pag sinabi kong, umalis ka, aalis yun. Pag sinabi kong, pumunta ka, pupunta yun. Sabi niya, ikaw din, Panginoon. Alam ko may otoridad ka, magutos ka na lang. Sinabi ng Panginoon, okay, pumunta ka, gagaling na yung anak mo. Pumunta siya doon, gumaling nga yung anak niya. Kung ano inutos ng Panginoon, siya ang nangyari sa kanya. Ngayong gabi ito, you practice that once you have it. If you don't have it, ask it from God. Lord, give me what I need. Sinabi niya, everyone that asketh, receive it. Everyone that seeketh, find it. And everyone that knocketh, to him it shall be open. Who among you is a father? Na wicked nga kayo. Kung hihingi anak ninyo ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung hihingi siya ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? Kung anong hinihingi niya, ibibigay ninyo pinakamaganda sa kanya. Hihingi ninyo ang pananampalataya sapagkat yan ay sandata ng inyong paglilingkod sa kanya. Upang magkaroon kayo ng kapangyarihan. Makapag-utos na kayo ngayon. Anong utusan nyo? Lahat ng hindi nyo gusto sa buhay ninyo. Cancer, karamdaman, poverty, problem that comes from the devil that makes trouble in our house. Umalis kayong lahat. Ayaw ko kayo. Umalis kayong lahat. You can command the spirit of poverty. There is a demon of poverty that you can command out of your house. Pag-usapan lang ninyo, pumasok kayo. Tingnan yung bahay ninyo. From sala to corner to corner.
Hindi niya nakikita yung demonyo na doon, pero siya ang may gawa ng poverty lahat dyan. Lahat kayong may espiritu, nagdadala ng karukaan. Malis na kayo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagkatapos sumutos kayo. Lahat kayo, espiritu ng kapangyarihan, espiritu ng pagpapala mula sa Panginoon. Pumasok na kayo lahat. Kayong tumira sa bahay ko. Lahat ng karamdaman, umalis kayo! Can you command like that now? That is how to get the answer from God. By faith. May isang kapatid, sinabi niya sa akin, Pastor, we only live by faith. Kasi hindi niya masyado ma-pronounce yung faith. Akala ko talagang hindi niya ma-pronounce. Yung pala talagang totoo yun. Sabi niya, you live by the blessings of God. Kaya may sasakyan ka, madali ka makapunta. Noong ako mga kapatid ay tinuturuan pa ng Panginoon, ang sasakyan ko medyo luma na. Pero may pananampalataya kung yan ay papalitan ng Panginoon. Sabi niya, sasakyan ko noon, pagka matagal na, tumitira sa gitnang daan. Pagka tinatawag ako ng mga may sakit sa ospital, bago ako makapunta sa ospital, lalo na kung grabe na, tumirik ng 3 beses. Pagka ako dumating, patay na yung may sakit. Pero, binago ng Panginoon yan. Ngayon, binigyan ako ng sasakyan na kahit bumabagyo, ay hindi talaga hihinto sa gitnang daan. Amen? Sabi nung isang kapatid, we live by faith. Bakit? Sapagkat, Pastor, wala po kami sasakyan. Lumalakad lang palagi. We live by faith. Kaya kami hindi namin malaman kung anong gagawin namin. So, lahat tayo ay mga anak ng Diyos na maari nang makapag-utos sa mga sandaling ito. Naniniwala ba kayo sa sinabi niyang, hihingi kayo at kayo bibigyan? Naniniwala ba kayo, maghanap kayo at kayo makakatagpo? Kakatok at sa inyo ibubuksan? Lahat ng inyong pangangailangan sa gabing ito, sabihin na ninyong lahat. Lahat ng gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, you map it out. You write it in a piece of paper. This is what I don't want in my life, and it should go. This is what I want in my life, and it should come. And this is what I would like to live in the sight of God. I am a child of God, this is my right. Spiritually, pag ikaw ay natutulog sa gabi, you have the peace of God because you sought first the kingdom of God. Kaligtasan muna ng kaluluwa mo. That's why you repented of your sins once you have faith, and then you were baptized in this precious, precious name of the Lord Jesus Christ. You received the baptism in the Holy Ghost by speaking in other tongues, and now you are living a prayerful, righteous life. Then you are waiting for the coming of the Lord. Pinayaman na kayo sa inyong kaluluwa, pinayaman na kayo sa inyong espiritu, at habang narito kayo sa sanlibutan ito, ayaw ng Diyos na hindi kayo payayamanin sa lahat ng pangangailangang financial, physical, at material. Gusto niya na yan ay share sa inyo ang abundant life na yan. At yan sa gabing ito ay posible sapagkat nakahanda ang Diyos na ibigay sa inyo. Ngayong naikabit na natin ang ating pang-anim na sentido, everything is possible to you. Anong sinabi ng Panginoon? To him that believeth, everything is possible. With man it is impossible, but not with God. For God, everything is possible. Walang mahirap na bagay sa Panginoon. Makukuha ninyo ang lahat ng kagustuhan ninyo sa Kanya, anumang bagay sa sanlibutan ito, anuman kalaki. There is such a law that says, what you need is going to be supplied. God is going to supply your needs according to His riches in glory. What you demand, He will supply. There is a law that says, the law of demand and supply. Kung ano yung demand mo, yun ang isusupply ng Panginoon. Sinong nananampalataya ngayong gabi? Na bago sila lalabas dito, pagpapalain sila ng Panginoon. Payamanin ninyo ang mga salitang ito sa inyong mga puso. Huwag ninyong pabayaan nakawin ng demonyo yan, sapagkat ang lahat ng may malambot na puso rito na tumanggap ng mga salita ng Diyos, hindi na nakawin ng demonyo yan, hindi niya mananakaw. Tutubo yan lalago. Pagkatapos magkakabunga, ang bunga blessings, 60-fold, 30-fold, 100-fold. Whether you like it or not, when you listen to the words of God, take them with you. Lalaki yung inyong espiritu at pananampalataya sa Kanya. Masasauli lahat sa inyo. You are not only a living soul,
you are a living spirit. Hallelujah. May espiritu ka na. Alam mo ang connection mo sa Kanya at walang bagay na mahirap sa iyo. Pagka ikaw ay may pananampalataya na, ang mga salita mo ay magiging makapangyarihan. You become God's co-creator. Remember what I said in the beginning of my message? He spoke everything into existence. What God wants, He only say it. Ikaw, pagka may kapangyarihan ka na, kasama mo siya sapagkat ginawa ka sa kanyang sariling pagmumukha. Anong mangyayari sa iyo? You become God's co-creator. By your words, you can create things. Nung wala pa kayong positive na pananampalataya, meron kayong pananampalataya ngunit negative. Anong negative din yung pananampalataya? Sinasabi ninyo, by your words, you create. Mahirap talaga ang buhay. Walang mangyayari. Hindi mo alam, yung lumalabas sa bibig mo, gumagawa na pala yun. Yung sinasabing mahirap, wall of hard life. Pagkatapos, world of difficulties, wall of difficulties. Hanggang kayo nakulong, talagang napakahirap. You can destroy all of the wall of difficulties around you that you have needlessly created by your negative faith. Now that God has installed in your life that positive faith, you now become careful with your confession. Hallelujah. Lahat ng sasabihin mo ngayon ay mayroon ng kapangyarihan. Pagka sinabi mo, mamamatay ang karamdamang ito, hindi baka isang araw, nandidiyan pa yan, 3 araw, 4 na araw, hintayin mo, mamamatay yan. The Lord, sinabi niya sa fig tree, humanap siya ng bunga. Hindi nagkaroon ng bunga, walang bungang makakain ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, from now on, you will not bear fruit anymore. Tumalikod ang Panginoon, dumating ang apostoles, natuyo na siya. Because of the Lord Jesus Christ's words. Kayo, pagka may pananampalataya na kayo, naisauli sa inyo, ninakaw ng demonyo, you will become God's co-creator. Everything that you say will happen in your life. Okay. Kayo mga kapatid, inalis na ng Diyos sa pagkakalipin ng inyong kasalanan. Inalis kayo sa pagkakalipin ng bisyo lahat-lahat. Niligtas niyo ang kaluluwa ninyo. Ngunit, hindi paligtas ang bulsa ninyo. Sapagat kayo ay balot ng utang. You lost your joy because you are buried in debt. Hanggang ilong na yung inyong survival. Palagi na lang tumatawag yung electric company sa inyo. Di kayo magbabayad, puputulin ko yung ilaw ninyo. Tubig ninyo. You don't like that kind of life. You want an abundant life. Is it possible? It's possible. God can give you that. Gusto mong buhay yung wala kang sakit. Malusog ang kaluluwa mo. 2 John says, 3 John says, verses 2, 1 and 2, I wish above all things, beloved, that you will prosper, material, financial, and be in health, physical, as thy soul prospereth, spiritual. Ligtas ka na, malusog ka pa, lahat pa ng pangangailangan mo, provided ng Diyos. Lahat ng anak mo, inaalagaan ng ama mo, sapagkat siya ang may apo niyan. Pagkatapos mga kapatid, pagtingin mo sa iyong bank book, puro in the black, walang in the red. Sino gusto ng buhay na yan? God is able to provide that for you. If you have faith, all of the doors of difficulties right now will be open for you. Bubuksan ng Diyos ang lahat ng mga pintuan ng kahirapan. Noon ang buhay mo, dimalas, palaging dimalas. Makakarap mo pala yung taong kakilala mo, tumatakbo na. Nagtatago na, baka manghiram ka na naman. Ngunit ngayon, mga kapatid, magbabago na yan. Lahat ng mga kaibigan mo, sa iyo pupunta. At pagkatapos sa iyo, magpapakounsel. Bakit? Sapagkat gagawin kang ulo ng Diyos, hindi buntot. At ikaw ay kanyang pagpapalain ng maraming pagpapala by a miraculous means as He provided for Peter when he let down his net because of the word of the Lord. If you are having financial difficulties, there is a secret for you. Go and make a covenant with the Lord. The covenant is already there. You just have to enter into it. Hindi ka ba nagbibigay ng tithes? Magbigay ka. Pagbigay ka ng iyong tithes or 10% sa gawain ng Diyos. And after that, claim, Panginoon, mangangako ako sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ibibigay ko po ikapo sa iyo. That is the vow of Jacob in Genesis chapter 28, verses 26 to
hanggang katapusan. Sabi niya, if you will provide for me, if you will bless me, I will surely give the tenth of you. Jacob became the richest, one of the richest men in history because he gave his tithe, and that is a covenant of blessing. Bring the tithe into the storehouse, and try me now here, which saith the Lord, if I will not pour unto you the blessings of the kingdom, that there shall not be room enough to receive it. Hindi po sinungaling ang Panginoon. Gagawin niya sa iyong buhay yan. Ibigay mo ang ikapu mo sapagkat yan ang magbubukas ng lahat ng pagpapalang pinansyal para sa iyong buhay. Tingnan mo, subukan mo pagkatapos. At pagkatapos bumalik ka, sabihin mo, sinungaling ang Panginoon kung di ka pinagpala. This ministry is surviving because of that covenant. This ministry is being blessed. We are sending missionaries abroad. We are expanding to all places in the Philippines. And we don't have any support from abroad. We are supporting the abroad. The abroad is not supporting us. Yung lahat ng telecast natin sa Amerika, we're supporting that. I am not. My father is. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, God is rich. God is rich. God is my father. God is my father. I am his child. I am his child. I have a right to be rich too. I have a right to be rich too. You claim it. It's yours in Jesus' name. Palagpakan natin ang buhay na Diyos. You have to have that kind of faith in order to get any answer from God. He that cometh to God must believe that He is, and that He is a reward of them that diligently seek Him. Hebrews 11, chapter 11, verse 6. Sa oras na ito, kayong naririyan sa harap ninyong television, humawak kayo at kayo pagpapala ng Panginoon. Panginoon, ang hinihiling ko po, threefold na pagpapala. Financial, physical, material, spiritual, at physical na pagpapala. Sa kanilang buhay, ibuhos mo po at alisin ang lahat ng mga sumpa ng karukaan at mga karamdaman sa inyong mga katawan at sa inyong pamumuhay. In Jesus' name right now, I claim that abundant life that God has promised for you. All you have to do is just hold on to it, obey it, and have faith in God. Have faith in God. If you pray and desire anything by prayer, believe that you have received them and you will have them. Mark 11:24. Hindi po sinungaling ang Panginoon. Kung ikay pinagpala, sumulat ka. Naririyan sa harap ng iyong screen ang mga address, at kung maaari naman, tumawag ka at i-share sa amin ang pagpapalang tinanggap mo sa Panginoon. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.